Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, 10 barkong pandigma pinadala sa West Philippine Sea, 10 barko mula sa United States, Philippines, Japan, Canada, at Australia, ang lalahok sa Balikatan 2026, Joint Naval Exercises sa West Philippine Sea, na binibigyang diin ang lumalawak na saklaw ng taunang mga pagsasanay, kasama sa mga sasakyang dagat ang amphibious dock landing ship na USS Ashland ng US Navy, US Coast Guard Legend-class cutter USCGC Midget, Philippine Navy Landing Platform Dock BRP Tarlac, Miguel Malvar-class Guided Missile Frigate BRP Miguel Malvar at Jose Rizal-class Guided Missile Frigate BRP Antonio Luna, sa Japan Maritime Self-Defense Force Hyuga-class Helicopter Destroyer JSAs, Marasama-class Destroyer JS Ikazuchi at Usumi-class Tank Landing Ship JS Shimokita, Royal Canadian Navy Halifax-class Frigate HMCS Charlottetown, at Royal Australia Navy Anzac-class Frigate na HMAS Toowoomba. Itatampok ng multinational maritime exercise ang anti-submarine warfare, gunnery drills, deck landing qualifications, search and rescue, at medical evacuation operations, sinabi ng Destroyer Squadron 7 ng US Navy sa isang pahayag. Ang US Marines 3rd Littoral Combat Team, 3rd Marine Littoral Regiment, 3rd Marine Division, ay nagkarga ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis papunta sa isang US Air Force C-130J Super Hercules aircraft sa panahon ng Exercise Balikatan sa Cagayan Northlo. Ang Balikatan ay isang matagal ng taunang ehersisyo sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at US military na kumakatawan sa lakas ng ating alyansa, nagpapahusay sa ating may kakayahang pinagsamang puwersa, at nagpapakita ng ating pangako sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Mahigit 500 tropa mula sa United States, Philippines, Australia, at New Zealand military forces, ang matagumpay na nag-coordinate ng mga live fire mula sa lupa at himpapawid, upang talunin ang kunyaring pag-atake ng kalaban bilang bahagi ng Exercise Balikatan na ginanap sa Aborlan, Palawan noong Lunes. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng counter-landing live fire event ang 4 na bansa sa Exercise Balikatan, kabilang sa mga kalahok ang mga US Marines mula sa Marine Rotational Force Darwin, mga sundalo ng US mula sa 7th Infantry Division, Multi-Domain Command Pacific, Philippine Marines mula sa 3rd Marine Brigade at ng Philippine Air Force at Philippine Army, sinamahan sila ng mga sundalo mula sa 5th and 7th Battalion ng Royal Australian Regiment, at sa unang pagkakataon, mga sundalo mula sa 2nd and 1st Battalion ng Royal New Zealand Infantry Regiment, nagsimula ang pagsasanay sa Palawan sa intelligence, surveillance, and reconnaissance asset na nakadetect ng kunwaring amphibious vessel ng kalaban. Habang papalapit ang barko sa baybayin, ang High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS ay nakapag-target mula sa kanilang posisyon sa beachhead. Ang mga target ay sinalubong ng live fire mula sa mga mortar, stingers, at mga anti-armor system tulad ng Javelin and Tube Launch, optically tracked, at wire-guided missiles. Ang counter-landing live fire event, at iba pang pagsasanay sa militar ay naglalayong bumuo ng tactical proficiency, compatible capabilities, at military-to-military coordination. The real value is the showcasing of our resolve to work together to defend the Philippine archipelago and to uphold the rules-based international order. This area is very important because, as we all know, Palawan is facing the West Philippine Sea, and it's just across the Calayan Island Group, which of course we are defending as our exclusive economic zone, and where we get our resources, food and energy resources. No? So it's really very important that we defend this territory of the Philippines. Congratulations, everyone.
very successful this morning. So carry out the good work. We have you. We know all the hard work. Pinapadali ng mga US soldiers na nakatalaga sa Task Force Sabre ang cold load training para sa mga US soldiers na nakatalaga sa 2nd Battalion, 21st Infantry Regiment, mga sundalo ng Philippine Army na nakatalaga sa 54th Infantry Battalion, 5th Infantry Division, at mga sundalo ng Australian Army na nakatalaga sa regiment ng 5th, 7th Australian Army, kasama sa trilateral cold load training ang maraming pag-uulit ng pagpasok at paglabas sa CH-47 Chinook bilang paghahanda para sa paparating na long-range maritime air assault exercise. Minute. 1 minute. 30 seconds. 30 seconds.